Madalas ko pong naririnig na matalino daw po ako pagdating sa academics, pero sa mga desisyon sa buhay, parang palaging sablay. May kaya kami before, actually typical spoiled na bunsong babae. Yun nga lang, nagkaroon kami ng financial problem nung nawalan ng work papa ko kasi na-stroke siya. Tapos naging single mom pa ako. Sabay-sabay yun eh. Nawalan ako ng scholarship, kinailangan kong mag-aral ng sariling sikap, tapos buhayin yung family ko. Tapos dumating din kami sa point na medyo nalulubog na sa utang. When she's 18, hindi pa natatapos yung first year college niya, bigla siyang nagbuntis. Sabi ko, kaya ko yan tanggapin. Mag-deal tayo, palakihin mo yung bata, pero ayoko magpakasal ka. Gusto ko makatapos ka. Proud na proud ako sa kanya kasi nakatapos siya. It took me 7 years bago makagraduate ng college. Marami-raming mga trabahong pinasok, marami-raming racket. Nagbebenta ako na kung ano-ano. Bra, panty, lipstick, lotion. Lahat. Ginagawa ko yung mga assignment ng mga klase ko. 20-20, 50-50. Minsan pati project, pati presentation. Kulang nga pati thesis na eh. Nag-work na rin sa fast food. Nakapag-bartender na ako twice. Minsan para-paraan, kapag walang-wala, kahit taga-Laguna ako para makauwi, galing UP 1, 2, 3. Araw-araw kong ininda. Ginagawa ko po sa isang hotel na pinasukan ko. Tapos ang gagawin ko araw-araw, 8 hours a day, 6 times a week, magbukas po ng pinto. Hindi na nga ako masaya. Maliit pa yung kapalit. Hindi ko naman alam kung anong ginawa ko masama, pero bakit parang sumpa. Yung family ko po, naniniwala silang may darating din. Sinuportahan naman nila ako actually sa lahat lang racket ko except po sa front row. Araw-araw kami nag-aaway ng nanay ko dyan. Sabi ko, hindi pwede. Sabi niya, Ma, please naman, bigyan mo ako ng 2 years. Pag hindi ako naging successful, susundin kita. Parang nararamdaman ko naman na this is it. Tama nga yata si Karen. Sipag din po ulit, kausap ng kahit sino. Di po ako namili, kahit sino, willing akong kausapin. God is good kasi marami po nagtiwala. Yung first car ko pong nabili, Chevrolet Sonic, tapos Chevrolet Camaro 2014 po. And then itong pinaka-recent, yung Chevrolet Camaro na 2017. May plano pa nga po kung dagdagan isa pa kasi request ng family ko. So this year, bibili naman po ako ng Trailblazer. Ang sarap-sarap sa pakiramdam. Kasi yung nawala sa'yo, naibalik muli ni Karen kasi. Kaya sobra-sobra talaga ang pasasalamat ko sa front row. Yung medication ng papa niya. Si Karen ang po-provide nun. Kaya talaga, life-changing yung buhay namin. Meron po kaming compound ngayon. Meron din naman po ko condominium po. Unit. Nakapunta po ko sa iba't ibang bansa. Tapos this coming March po, mag-US tour na. Sa front row ko po naranasan, maging mabuting anak, mabuting ina. Hindi na po ata kaya bilhin ng pera yun.